Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga po, Yusek. Regarding pa rin po sa children's safety, what are PBBM's directives to the DPWH on flood control this rainy season? Sa DOST po at Pag-asa, ano po ang utos on strengthening early warning system at marching order po to ensure food security sa DA naman po? Thank you. Okay. Sinabi naman po at siniguro ni DPWH Secretary Bonoan na sinisimulan po nila ang pag-construct itong mga projects po para sa flood control at matagal na po kasi itong direktiba ng Pangulo. At marami na rin po sila nagawa at natapos na mga proyekto para po maibsan ang problema sa baha. Nandito na po ang nagawa na po nila yung 2,339.73 square meter concrete slope protection sa kahabaan ng Bagak Mariveles Road in Batasan. And at the same time, sinabi rin po niya na nag-develop na rin po sila ng master plan for each of the 18 major river basins. So, kanya-kanya pong master plan po ito according to specific characteristics at ang pangangailangan ng bawat area. So, asahan po natin at maging lagi tayong handa sa pagbaha. Although, hindi natin masasabing 100% agad na mababawasan ang pagbaba sa ating bansa, pero patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng DPWH para po maibsan ang problema rito. Patungkol naman po sa DOST, ay meron po silang team, meron po silang nilaunch, kahandaan sa bagyo at baha, solusyon sa ligtas na bayan. So, nagkaroon po ng kick-off celebrity FAW celebration, ang DOST, Pag-asa. Nilaunch nila ang National Hydromet Observing Network interactive platform at ang centralized alert system kung saan maaari pong makuha at ma-access ng ating kababayan ng critical weather advisories. At ang sabi naman din po ng DA, handa po sila sa food security, lalo-lalo na po na okay naman po ang supply ng ating bigas sa kasalukuyan. At maliban po dyan, pati po yung DSWD, sinabi po nila na handa rin po sila sa feeding program. At pati po ang DOH, handa po sila sa programa nila na Taob, Taktak, Tuyo, Takip at ang alas 4 kontra mosquito. Dahil sa panahon po ng tag-ulan, marami pong nagiging sakit, dulot ng pagbaha. Maraming salamat, Clay. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Yusek,
Sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa? Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga nagnenegosyo, investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. So tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So kung pagpapabilis sa impeachment trial, at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado.